Dok, sigurado po ba kayo? Baka po nagkakamali kayo. Hindi makapaniwala na wika ni Alice sa doktor na sumuri sa kanyang kalusugan. I'm sorry, Mama. Pero hindi kami maaari magkamali. Meron po kayong stage 3 breast cancer. Sagot ng doktor. Hindi. Hindi maaari ito. Tuliro ang isip na wika ni Alice. Pasensya na, Mama. Alam po namin na hindi niyo matatanggap agad ang ganitong klaseng results. Pero wag po kayong mag-alala. Dahil pwede naman po kayong lumapit sa iba pang doktora. Paliwanag na manggagamot. Pakiramdam ni Alice ay pinagsakluban siya ng langit at lupa ng mga sandaling yun. Matagal na niyang nararamdaman ang pagsakit ng kanyang dibdib at may nakapa na rin siyang maliit na bukol noon pero binaliwala niya ito. Kung sana'y inagapan niya, baka sakaling hindi lumala ng ganito. Ang totoo nga niyan, wala naman talaga siyang balak magpa-check up kundi lang dahil kay Marie na matalik niyang kaibigan. At siya nagpilit sa kanyang dalhin siya sa doktor matapos siyang atakihin kahapon. Kung hindi pa siya inatake kahapon, baka hanggang ngayon, hindi pa niya alam na may malala na pala siyang karamdaman. Okay po, Dok. Maraming salamat po. Sagot ni Alice at saka laglagang balikat na lumabas sa silid ng doktor. Mars, ano gagawin natin ngayon? Naiiyak na tanong ni Marie sa kaibigan. Hindi ako naniniwala sa sinasabi nila, Mars. Sa mga mayaman na tumatama ang ganitong sakit, hindi sa akin na isang kapos sa buhay. Nagtatapang-tapangan sagot ni Alice. Sana nga nagkamali lang sila, Mars. Ang bata pa ng inaanak ko. Malungkot na wika ni Marie. Nang naalala ang anak, tuluyang nadurog ang puso ni Alice. Ang dami niyang pagkukulang sa kanyang anak, ni hindi niya ito nabigyan ng magandang buhay, tapos mag-isa pa niya itong iiwan kung sakali man na may sakit nga siya. Kinabukasan, maagang gumising si Alice. Hindi siya nawawala ng pag-asa. Pumunta siya sa ibang ospital para ipagawa din ang pagsusuri na ginawa sa kanya kahapon. Humingi siya ng second opinion sa panibagong doktor. Pero tulad kahapon, halos gumuho ang mundo niya nang marinig ang sinabi ng doktor na kanyang kaharap. Dok, ano po ba dapat kong gawin para gumaling ako? Ayoko pa po mamatay. Maliit pa po ang anak ko. Umiiyak na sabi ni Alice. Isa pang paraan lang ang pwede mong gawin, Mrs. Kailangan mo sumailalim sa chemotherapy. Sagot ng doktor at pinaliwanag kay Alice sa mga magiging proseso nito. Pero, hindi po ba malaki ang gasto sa ganyan? Nag-aalala na tanong ng dalaga. Bumuntong hininga muna ang doktor bago ulit sumagot. Malaki ang kakailanganin mo. Pero huwag ka mag-alala dahil ire-refer kita sa isang foundation na kilala ko. Huwag mong isipin ang gastos dahil magagamot sila ng libre at nagbibigay din ng iba pang kaukulang mga tulong. Paliwanag ng doktor. Kahit papaano ay nabunutan ng tinik sa dibdib si Alice at tuluyang nabuhayan ng loob. Ang kailangan na lang niyang gawin ay magpaalam sa kanyang anak. Nang araw ding yon, sinabi ng doktor kay Alice na bukas din ay lumuwas siya ng Maynila para sa gamutan. Hindi na raw niya kailangan ng matutuluyan dahil libre na rin itong binibigay sa mga katulad niya na nagmula pa sa malayong probinsya. Babay po, Mama. Magpagaling ka po doon, ah. Umiiyak na paalam ni Atasha, ang anak ni Alice. Salamat, anak. Mag-ingat ka palagi dito, ha? Pakabait ka sa ninang mo. Naiiyak na tugon ni Alice. Matanda na ang kanyang ina at hindi na nito kayang alagaan ang kanyang anak. Ang kanyang mga kapatid naman ay may sarili ng mga pamilya, kaya't sa kaibigan na lang niya iniwan ang kanyang anak. Opo, basta Mama, magpagaling ka po. Gusto ko pag-uwi mo, malakas ka na po at hindi na nagkakasakit. Patuloy sa pag-iyak na saad ni Atasha, na ngayon ay 4 na taong gulang pa lang pero matatas na magsalita. Oo naman anak, huwag kang mag-alala kay Mama ha. Pag-uwi ko maglalaro na ulit tayo. Nakangiting tugon ni Alice at pilit kinukubli ang sakit na nararamdaman.
Lagi po ako mag-pray na sana gumaling ka at sana pag-uwi mo po, kasama mo na ang papa ko. Sagot ni Atasha na umantig sa puso ni Alice at sa iba pang nakarinig. Oo anak, hahanapin ko na ang papa mo. Sagot ni Alice at tuluyan ng nalaglag ang mga luha na kanina pa niyang pinipigilan. Pagkatapos ng nakakaantig na pagpapaalam na mag-ina sa isa't isa, tuluyan nang sumakay sa tricycle si Alice na siya maghahatid sa kanya sa terminal ng bus. Ilang sandali pa, sakay na siya ng bus patungong Maynila. Habang nasa biyahe, nasa labas ng bintana ang mga mata ni Alice at pinagmamasdan ng bulubundukin na kanilang nadadaanan. Mula nang iniwan niya ang lungsod, mahigit 4 na taon na nakalipas. Ngayon na lang ulit siya babalik doon. Pero hindi lang ang pagpapagamot niya ang kanyang pakay. May isa pang dahilan kung bakit tinanggap niya ang oportunidad na ito. Ayaw niyang iwan mag-isa ang kanyang anak at walang magiging karamay sa buhay. Kaya hahanapin niya ang ama nito at ipapaalam niya dito ang tungkol sa kanilang anak. Kahit pa nga magalit ito sa kanya at sumbatan siya, ay buong puso niya itong tatanggapin. Ang mahalaga ay kilalanin nito ang kanyang anak at mahalin. Makalipas ang ilang oras na biyahe, narating ni Alice ang ospital sa Janya. Sa labas pa lang nito, ay meron na sumalubong sa kanya at tinulungan siyang dalhin ng kanyang mga gamit sa silid na tutuluyan niya. Mag-isa lang siya sa kanyang silid, kaya nakapagpahinga siya ng maayos. Kinabukasan, pagising ni Alice ay namulatan niya ang kanyang kaibigan. Kumusta ka naman dito? Tanong ni Marie. Ayos naman. Maalaga naman sila dito at may binibigay din silang libreng pagkain, kaya wala akong ibang gastusin. Sagot ni Alice. Humugot muna ng hangin sa dibdib si Marie bago muling nagsalita. Sigurado ka bang ayos ka lang dito? Mars, kaya mo ba talaga ito na mag-isa? Baka kailangan mo nang ipaalam sa ama ni Atasha na may anak kayo. Sigurado akong tutulungan ka nun kapag nalaman niyang kalagayan mo. Saad ni Marie. Mars, kaya ko to. At kakayanin ko para sa anak ko. Ayokong ipaalam sa kanyang tungkol kay Atasha dahil baka kunin niya sa akin ang anak ko. Anong laban ko kapag ginawa niya yun? Wala akong kalaban-laban sa kanila. Lalo pa sa sitwasyon ko ngayon. Sagot ni Alice na hindi na mapigilang umiyak. Paano ng pangako mo sa bata? Tanong ulit ni Marie. Ipapaalam ko lang sa kanya na may anak kami kapag wala ng pag-asa na gumaling pa ako. Buo ang loob na tugon ni Alice. O sige, ikaw ang bahala. Siya nga pala, narinig ko sa labas na ngayong araw dadalaw ditong anak ng founder ng Elizabeth Foundation. Pag-iiba ni Marie sa kanilang topic. Talaga? Sana makita ko sila para naman personal akong makapagpasalamat sa kabutihan nila sa aming mga pasyente dito. Nakangiting tugon ni Alice na agad nagbago ang timpla. Hayaan mo, ipagbibilin ko sa labas sa kung pwede, bisitahin ka rin nila dito. Masayang tugon ni Marie. Salamat Marsa. Salamat sa lahat ng tulong mo sa aming mag-ina, lalo na sa akin. Sambit ni Alice at ginagapang isang palad ng kaibigan. Nako, wala yun. Huwag mo nang isipin yun. Ang isipin mo'y gumaling ka para makasama mo na ang anak mo. Tugon ni Marie. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Alice bago tumango. Hindi nagtagal. Umalis na rin si Marie. Dinala lang nito ang ilang mga gamit na kailangan ni Alice at babalik na lang ito kapag kailangan niya ng kasama sa ospital. So far, kaya pa naman niya mag-isa. Hindi pa man matatagalan mula na lumabas si Marie, ay muling kumatok sa pinto ni Alice at hindi nagtagal ay pumasok ang doktor at nurse. Hello, Miss Espirito. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ng doktor kay Alice matapos siyang kunan ng vital sign ng nurse. Maayos naman po, Dok. Minsan na lang po sumakit ang dibdib ko. Tugon ni Alice. Ganun ba? Iniinom mo ba mga gamot mo? Tanong ng doktor. Opo, Dok. Tugon ni Alice. Mabuti kung ganun. Siya nga pala, kasama namin ngayon ang anak ng founder ng Elizabeth Foundation. Gusto niya makilala mga bago naming pasyente. Pahayag ng doktor. Ganun po ba?
Pwede ko po ba siya makausap para makapagpasalamat po ako sa kanya? Tugon ni Alice. Oo naman, maya-maya lang nandito na siya. Tugon ng doktor na abala sa pagbabasa ng record ng dalaga. Hindi nagtagal ay muling bumukas ang pinto at niluwang isang matangkad at guwapong lalaking kilala ni Alice. Kahit ilang taon na ang lumipas simula nang huli silang magkita, hindi siya maaaring magkamali. Ang lalaking ito ay walang iba, kundi si Marvin Madrigal, ang lalaking dati niyang minahal. Nanliit sa kanyang sariling iniwas ni Alice ang kanyang mukha, at kung pwede lang sanang lumubog siya sa kanyang higaan, wag lang siya makita nito at ginawa na niya. Oh, Mrs. Spirito, narito na si Mr. Madrigal. Saad ng doktor at tiniklop ang folder na hawak sa kabumaling sa bagong dating. Hello, Doc. Hello, Miss. Masiglang bati ni Marvin sa doktor at sa babaeng nakahiga sa kama, pero agad itong natigilan nang makita kung sino ito. Bagaman happy sa magkabilang pisngi at payat ng katawan, hindi siya pwedeng magkamali. Kilala niya ang babaeng ito. Alice. Gulat na bulala si Marvin. Magkakilala kayo? Gulat ding tanong ni Dr. Hernandez habang pabalik-balik ang tingin sa dalawang tao sa kanyang harapan. Pinili ni Alice huwag sumagot at magbaba ng tingin. Yeah, she's my old friend. Seryosong tugon ni Marvin na hindi kababakasan ng anumang emosyon sa mukha. Old friend. Ulit ni Alice sa kanyang isip na marinig ang sinabi ni Marvin kasabay ng isang damdaming hindi niya maipaliwanag. Oh, I see. Tanging nasambit ni Doc habang nakatingin kay Marvin. Nang hindi kumibo si Marvin, si Alice naman ang binalingan nito. You are so lucky to have a friend like Mr. Madrigal. He is nice and helpful, even his mother. Wika ni Doc kay Alice. Nahihiya naman nag-angat ang tingin si Alice. Tama ang doktor, mabait naman talaga mag-ina sa kabila ng yamang meron ng mga ito. Yes, Doc. They are. Tugon ni Alice. By the way, maiwan ko na kayo, Mr. Madrigal, Alice. Baka mamaya, may gusto kayong pag-usapan privately. Saad ng doktor na kay Alice nakatingin at pasimpleng kumindat. Tumango naman si Marvin bilang pagsang-ayon, habang si Alice naman ay nahihiyang umiwas ng tingin. Salamat po, Doc. Nahihiyang tugon ni Alice. Nang tumalikod ang doktor at nurse, sumunod sa mga ito si Marvin. Nakahinga naman na maluwag si Alice sa pag-aakala na lalabas na rin ang lalaki. Maliit lang ang silid na kinaroroonan niya pero pakiramdam niya, mas lalo itong sumisikip kapag kaharap niyang binata. Pipikita sana si Alice na makitang lumabas ang doktor at nurse habang nasa likuran ng mga ito si Marvin. Pero muli siya napamulat nang maramdaman na may nakatingin sa kanya. At hindi nga siya nagkamali dahil pagharap niya sa dako ng pinto, nakita niyang nakatayo doon si Marvin habang matama nakatingin sa kanya. Agad naman nakaramdam ng pagkailang si Alice sa klase ng tingin na ibinibigay sa kanya ng binata. Bakit narito ka pa? May kailangan ka ba? Naiilang niyan tanong dito. Hindi sumagot si Marvin. Sa halip, lumapit ito sa tabi ng kama ni Alice at tumayo doon. Ano nangyari sa'yo? Bakit ka nagkaganyan? Tanong ni Marvin. Katulad kanina, walang anumang emosyong makikita sa mga mata nito. Hindi ko rin alam. Walang ganang tugon ni Alice. Breast cancer, stage 3. Bakit umabot ka sa ganyan? Hindi ka ba nagpa-check up na maramdaman mo mga sintomas? Kunot ang noos na tanong nito. Nag-angat ang tingin si Alice at sinalubong ang mga mata ng binata bago sumagot. Hindi sapat ang kinikita ko para magpatingin sa mga espesyalista. Sagot ni Alice. Saan ka ba kasi pumunta? Hinahanap kita noon pero hindi kita natagpuan. Lahat ng mga company dito sa Manila, tinawagan ko para alamin kung empleyado ka ba nila. Bakit bigla kang nawala? Tanong ni Marvin. Umalis ako dito simula na maghiwalay tayo. Umuwi ako sa probinsya at doon nagsimula ng panibagong buhay. Tugon ni Alice. Nang marinig ni Marvin ang sinabi ni Alice, mapait itong ngumiti na sinundan ng pagak na tawa. Ikaw pa talaga may ganang lumayo at magsimula ng bagong buhay.
pagkatapos ang ginawa mong pagtanggi sa akin. Masama ang loob na sabi nito. Kumusta naman ang pamilya mo na? Pinili mo over me. Successful na ba mga kapatid mo? Maganda na bang buhay nila ngayon? Ilan nga sila? Bakit walang isa man sa kanila narito ngayon? Dagdag pa nitong tanong habang mababa ka sa tinig ang labi sa sama ng loob at pangungutya. Dahil sa sinabi ni Marvin, parang makahiya na nagyuko ng ulo si Alice. Ano nga ba nangyari sa kanya mga kapatid pagkatapos niyang ialay sa mga ito ang halos kalahati ng kanyang buhay? Bakit hindi man lang niya magawang isampal sa mukha ni Marvin at ipagsigawan sa harapan nito na tama ang pinili niya? Ano? Nasayang lang ba lahat ng effort na ginawa mo para sa kanila? Alice, kahit anong gawin mo, kung ang mga kapatid mong ayaw tulungan ng kanilang mga sarili, wala kang magagawa. Pangaral pa nito ng tila nahula ng kinahinatnan ng kanyang mga sakripisyo. Masaya na sila sa kanilang buhay at may maayos na rin sila mga hanap buhay katulad ng pangarap ko para sa kanila. Pagsisinungaling ni Alice. Si Marvin naman ang natigilan at nawala sa mukha nito ang panginsulto na naroon kanina. How about you? Kumusta ka na? Masaya ka na ba sa buhay mo ngayon? May sarili ka na bang pamilya? Parang nabilao ka na tanong ni Marvin. Sarili ko lang ang inaasikaso ko. At masaya naman ako sa buhay na meron ako ngayon. Tapos ka na ba? Pwede na ba akong magpahinga? Tugon ni Alice. Muling dumaan ang sakit at galit sa mga mata ng binata. Nagpupuyos ang kalooban nitong hinarap ang babae. Wala ka man lang ba nararamdaman kahit katiting na pagsisisi dahil iniwan mo ko? Hanggang kailan mo ipamukha sa akin na hindi ako deserving para sa'yo? Galit na wika ni Marvin. Ano bang gusto mong marinig? Na hindi ako masaya? Na nahihirapan na ako sa kalagayan ko? Nabigo ako sa mga kapatid ko? O baka naman gusto mong marinig na sobra ako nagsisisi dahil tinanggihan kita noon? Umiiyak na tanong ni Alice. Hindi sumagot si Marvin pero isang malamig na tingin ang iniwan nito sa umiiyak na dalaga bago tumalikod. Hindi nagtagal, isang malakas na lagabog ang narinig ni Alice nang tignan niya ito. Sarado na ang pinto at wala na si Marvin sa loob ng silid niya. Nang maiwang mag-isa si Alice, hindi niya napigilang umiyak dahil sa magkahalong nararamdaman. Ilan taon niyang pinanabikan na muling makita ang binata. Ilan taon niyang kinayang responsibilidad na dapat ay para sa kanilang dalawa. Samantala, paglabas ni Marvin sa silid ni Alice, nagtungo siya sa parking lot at nag-drive pabalik sa kanyang bahay. Nawala na siya ng ganang makipag-usap pa sa ibang pasyente na tinutulungan ng kanyang pamilya dahil sa naging sagutan nila ng dati niyang kasintahan. Habang nasa daan, palaisipan kay Marvin kung bakit tila si Alice pang may galit sa kanya, gayong ito ang nang-iwan sa ere. Galit na pinukpok ni Marvin ang dalawang kamay ang manibela ng kanyang kotse nang bumalik sa kanyang isipan ang nangyari 5 years ago. Flashback. Masayang sinuutan ni Marvin ang piring sa mata si Alice. At saka ito inalalayan pababa ng sasakyan. Narito sila ngayon sa ibaba ng matarik na bundok kung saan sila madalas tumambay. Ano ba kasing meron? Tanong ni Alice. Secret, malalaman mo rin mamaya. Sagot naman ni Marvin. Ang daya naman, akala ko ba tatambay lang tayo? Wika pa ni Alice. Surprise ko nga yan sa'yo. Nakangiting tugon ni Marvin kahit pa nga hindi naman siya nakikita ng dalaga. Baka madulas ako Angal ni Alice nang paakyat sila sa bundok. Don't worry, akong bahala sa'yo. Tugon ni Marvin. Makalipas ng ilang minuto, tuluyan ang narating ng dalawa ang harapan ng isang malaking puno ng akasya. Pwede mo nang tanggalin ang piring sa mata mo. Utos ni Marvin kay Alice. Agad namang itinaas ni Alice ang kanyang mga kamay at tinanggal ang kanyang piring. Wow! Ang ganda naman! Puno ng pagkamanghang bulalas ni Alice nang makita magandang gayak sa lugar. Maraming petals ng bulaklak ang nagkalat sa ibabaw ng carabao grass habang may isang malaking bungkos ng rosas sa tabi ng malaking puno. Sa ibaba nito ay mayroon ding picnic mat na nakalatag kung saan mayroong mga pagkaing may takip.
Anong meron? Hindi naman natin anniversary ngayon. Nagtataka na tanong ni Alice saka humarap kay Marvin na ngayon ay nakaluhod sa kanyang harapan. Marvin? Nauutal na wika ni Alice nang mahulaan ng balak na gawin ng binata. Miss Alicia Espiritu, can you be my wife? Puno ng pagsuyong tanong ni Marvin. Gulat na natutop ni Alice ang kanyang bibig. Masaya siya na nag-propose ang kanyang boyfriend pero hindi niya naiwasang makaramdam ng pag-aalinlangan. Hindi dahil sa kanyang damdamin, kundi dahil sa kanyang pamilya na nakasandal sa kanya. At kasabay ng pag-aalinlangan niyang yon, ay muli niyang narinig sa kanyang isip ang pag-uusap nila ng kanyang ina kani-kanina lang. Alice, gagraduate na sa susunod na buwan ng kapatid mo. Si Bunso naman ay college na sa pasukan. Kailangan ko ng malaking pera para sa mga gastusin nila. Wika ng kanyang ina. Mahal? Untag ni Marvin sa nakatulalang dalaga. Marvin, hindi ba masyado pang maaga para dito? Napipilitang sabi ni Alice. Mahal, siguro naman sapat ng 3 taon nating relasyon para lumagay na tayo sa tahimik. Kabadong sagot ni Marvin. Pero hindi pa kasi ako handa. Tugon ni Alice. Mahal, 30 years old na ako. Ikaw 26 ka na. Nasa tamang edad na tayo para lumagay sa tahimik. Pangungumbinsi pa ni Marvin. Pero paano ang mga kapatid ko? Alam mo naman na pinag-aaral ko pa sila, hindi ba? Sagot ni Alice. Nang marinig ni Marvin ang sinabi ni Alice, nanghihina itong tumayo at humarap sa dalaga, suot ang dismayado nitong mukha. Namewang si Marvin sa harapan ng kasintahan, saka humugot ng hangin sa dibdib, bago marahas na hinilamos sa mga palad sa kanyang mukha. Alam na niyang talo siya, at kahit anong pangungumbinsi pang gawin niya, ay hindi siya pakikinggan ni Alice dahil pamilya nito ang hadlang sa kagustuhan niya. Sila pa rin ba ang dahilan? Alice, ang sabi mo sa akin kapag nakagraduate ng kapatid mo, pwede na tayo magpakasal. Dahil siya naman na nagpapaaral sa bunso niyong kapatid. At saka pwede naman kitang tulungan financially. Naiinis na wika ni Marvin. Alam mo naman, mahirap humanap ng trabaho kapag bagong graduate pa lang at wala pang experience. Katwira ni Alice. Hindi problema yun. Pwede siya magtrabaho sa kumpanya namin. Sagot ni Marvin. Marvin, alam mo namang hindi ko matanggap ang mga tulong na gusto mong ibigay sa akin at sa pamilya ko. Ayokong isipin mo na ginagamit kita. Tugon ni Alice. Alice naman, for Pete's sake. Pride pa rin bang uunahin mo? Bukal sa loob ko ang lahat ng tulong na gusto kong ibigay sa'yo. Pero bakit hirap na hirap kang tanggapin yun? Tuluyan ang nawala ng pag-asa na sagot ni Marvin. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagawa niyang pagtaasan ng boses ang kasintahan. Kaya dinamdam ito ni Alice na agad umiyak. Sandaling namagitan ng katahimikan sa pagitan ng dalawa hanggang muli yung basagin ni Marvin. Pumili ka. Ako o ang pamilya mo. Kung akong pipiliin mo, magpapakasal tayo at bubuo ng sarili nating pamilya. Kung ang pamilya mo naman ang pipiliin mo, maghiwalay na tayo at hindi na kita kukulitin pa kahit kailan. Matapang na sabi Marvin, pero sa kabila ng katapangan na yon, mahigpit itong pinigilan ng mga luha na gustong kumawala sa kanyang mga mata. Sa kabilang banda, ay natatakot din siya sa pwedeng isagot ni Alice. Pero kailangan niya itong gawin para sa relasyon nilang dalawa. Marvin, please wag mo naman akong papiliin between you and my family. Alam mo naman kung anong pipiliin ko, di ba? Kailangan nila ako pero mahal kita. Mahal na mahal kita. Umiiyak na sagot ni Alice. Kung talagang mahal mo ko, pues piliin mo ko. Utos ni Marvin. Hindi mo ba talaga ako naiintindihan? Kailangan ako ng mga kapatid ko. Kailangan ako ng pamilya ko. Sagot ni Alice at marang pinahid ang luha sa kanyang pisngi. So, sila ang pinipili mo? Nangaarok na tanong ni Marvin. Hindi sumagot si Alice na patuloy sa pag-iyak, pero kitang-kita ni Marvin na marahan itong tumango. Umiling-iling na tumalikod si Marvin sa dalaga at naglalakad palayo. Wala naman nagawa si Alice kundi sundan ito ng tingin. Gustuhin man niyang habulin ito ay hindi niya nagawa.
dahil biglang bumigat ang kanyang pakiramdam. Umasa na lang siya na mahal siya nito at babalikan siya nito para suyuin. Habang si Marvin ay umuwi baon ang bigat ng kalooban dulot ng kasintahan. End of flashback. Nang narating ni Marvin ang kanilang bahay, dumiretso siya sa minibar na katabi lang ng kanilang kusina para kumuha ng pinakamatapang na alak at walang pag-aalinlangan itong dinala sa kanyang bibig. Tahimik na uminom si Marvin hanggang sa naubos niyang isang bote ng alak. Muling bumalik sa kanyang balintataw ang dating anyo ni Alice at ang anyo nito ngayon. Inisanlagok niya ang natitirang laman ng bote at ubos lakas itong hinagis sa pader. Bakit? Bakit hanggang ngayon ang lakas pa rin ang epekto mo sa akin? Bakit hindi ka patuloy na nawala sa buhay ko? Bakit bumalik ka pa? Bakit ngayon pa kung kailan okay na ako? Okay na ako! Galit na sigaw ni Marvin kasabay ng pagbagsak ng bote sa pader at ang paglaglag ng nagkapira-piraso nitong parte sa sahig. Bakit hanggang ngayon ikaw pa rin? Tanong pa ni Marvin bago isinubsob ang kanyang mukha sa tibol. Anak, ano nangyayari dito? Humahango sa tanong ng kanyang ina. Hindi sumagot si Marvin pero inangat niya ang kanyang mukha at blankong ekspresyon na tumingin sa ina. Marvin, akala ko ba pupunta ka sa ospital ngayon? Bakit nandito ka nagiinom? May problema ka ba, anak? Tanong ulit ng ginang. Galing na po ako doon, ma. Tugon ni Marvin matapos alisin ang bara sa kanyang lalamunan. Bakit ka nagiinom? Nag-away ba kayo ni Aiza? Nagtataka ng tanong ni Elizabeth habang ang mga mata ay nasa mga basag na bubog sa sahig. Hindi po, ma. Tugon ni Marvin. May sineselebrate lang po ako. Pagsisinungaling na dagdag pa ni Marvin. Celebrate? Para saan? Siya nga pala, kanina pang tumatawag dito si Aiza. Hindi mo daw sinasagot ang mga tawag niya. Pagbibigay impormasyon pa ng ginang. Okay ma, don't worry. I will call her later. Tugon ni Marvin. Sige, maiwan na kita. Huwag ka masyado mag-inom, ha? Paalala pa ng ginang na sinang-ayon na naman ang binata. Hindi nagtagal ay lumabas na rin ang ginang at pumasok naman ang isang kasambahay upang iligpit ang mga kalat ni Marvin. Ang bili ng kanyang ina na huwag siya masyadong uminom ay hindi sinunod ng binata. Nagpakalunod siya sa alak ng araw na yon at tumigil lang ng halos hindi na siya makagulapay dahil sa kalasingan. Kaya't pinagtulungan na siyang ipasok ng mga kasambahay sa kanyang silid. Madilim na ang paligid na magising si Marvin. Nagkukumahog siyang bumangon at naligo. Nang matapos siya magbihis, nagmamadali siya lumabas ng bahay at nag-drive pabalik sa ospital. Nang marating niyang pagamutan, bumaba siya sa kanyang sasakyan, dalang isang paper bag na may lamang pagkain. Bakit gising ka pa? Bungad na tanong ni Marvin nang naabutan nitong gising pa si Alice at nakatitig sa kisame. Hindi pa ako makatulog. Matabang na sagot ng dalaga. Dapat, natutulog ka na maaga. Siya nga pala, kumain ka na ba? May dala akong pagkain, kumain ka para lumakas ka. Saad ni Marvin. Hindi ka na dapat nagabala. Tapos na akong kumain, may mga binigay namang pagkain dito. Sagot ni Alice. Muling nakaramdam ng habag si Marvin para sa babae. Sa ganitong estado ng kalusugan nito, mag-isa lang ito sa ospital at umaasa lang sa mga rasyong pagkain na alam naman ni Marvin na hindi sapat sa isang tulad ito. Saglit lang. Bumangon ka na't ihahanda ko ng mga pagkain. Sabi pa ulit ni Marvin at hindi pinansin ang sinabi ni Alice. Maya-maya pa ay magkasalo na silang kumain. Isa lang ang plato na naroon kaya sa styro na kumain si Marvin gamit ang mga utensils na galing sa resto. Sino nga palang kasama mo dito? Bakit wala akong nakita nag-aalaga sa'yo? Sa gitna ng pagkain ay tanong ni Marvin. Ang kaibigan ko. Galing siya dito kanina at babalik na lang dito kapag may schedule ng chemo ko. Tugon ni Alice. Gusto sanang itanong ni Marvin kung nasa na mga kapatid dito, pero pinigilan niyang kanyang sarili dahil alam niyang kapag pamilya nito ang topic nila, ay nagiging sensitive ito at nauuwi lang yon sa pagtatalo. Mabuti naman at may kaibigan ka nandyan para sa'yo. Komento ni Marvin.
Hindi na sumagot si Alice dahil alam naman niyang pasaring iyon ang binata para sa kanyang pamilya. Nang matapos silang kumain, hinintay pang matulog ni Marvin si Alice bago siya umalis. Nakakaramdam na ng antok si Alice nang nagtanong ito. Bakit mo nga pala ginagawa ang lahat ng ito? Tanong niya. Huwag mo lagyan na mali siya mga ginagawa ko. Dahil ginawa ko ito sa lahat ng pasyente dito na may sakit na katulad ng sayo. Pagsisinungaling ni Marvin. Para namang hiniwa ng kutsilyo ang puso ni Alice na marinig ang sinabi ng binata. Ipinikit niya ang kanyang mga mata na maramdaman ang pagbigat nito. Na makita naman ni Marvin na natutulog na si Alice. Lumapit siya dito at marahang hinaplos ang buhok nito. Bakit hinayaan mo umantong sa ganito ang sakit mo? Bakit pinabayaan mo sarili mo? Piping kausap ni Marvin sa natutulog na dalaga kasabay ng pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Kinabukasan, maaga nagising si Alice. Tinignan niya mga kinain nila sa mesa pero wala na ang mga ito doon. Malinis din ang loob ng kanyang silid. Kaya naman, lalong naguluhan ng dalaga kung totoo bang kasama niya kagabi ang binata o panaginip lang yon. Lalo pat naramdaman niya ang labi nito na lumapat sa kanyang labi kagabi bago siya tuluyan nakatulog. Nasa ganong pag-iisip si Alice nang bumukas ang pinto ng kanyang silid at niluwa si Marvin. May dala itong isang pumpon ng bulaklak at basket ng prutas. Nandito ka ulit? Hindi makapaniwala na tanong ni Alice. Oh, bakit? Ayaw mo ba? Siya nga pala, dumaan lang ako para ibigay sa iyo mga to. Tugon ni Marvin at dinala sa higaan ng dalaga ang bulaklak. Salamat. Hindi ka na sana nag-abala, ayos lang naman ako. Tugon ni Alice. Nabasa ko kasi sa isang book na ang pagbibigay ng bulaklak sa taong may sakit ay makakatulong para gumana ang pakiramdam nito. Kaya dinalhan kita. Sagot ni Marvin. Siya nga pala. Nagbili na rin ako sa baba na huwag ka nang bigyan ng resyong pagkain dahil mula ngayon, ang restaurant sa tapatang magdi-deliver ng pagkain mo dito every meal. Dagdag pa nitong saad. Thank you. Nakakahiya naman sa'yo, baka naabala na kita. Sagot ni Alice. Wala yun. Isa pa, ginagawa ko lang naman ito sa tuwing may free akong oras. Tugon ni Marvin. Nakangiting pinagmasdan ni Alice si Marvin. Bagay na agad naman ang pansin ng binata. Bakit ka nakangiti? May dumi ba ako sa mukha? Kunot ang noon na tanong nito at marahang sinapon sariling mukha. Wala naman. Natutuwa lang ako dahil hindi ka pa rin nagbabago. Napakaswerte ng babaeng pinalit mo sa akin. Mahina ang boses na tugon ni Alice. Pinalit sa'yo? Naguguluhan na tanong ni Marvin. Oo. 2 months after kong i-reject ang proposal mo. Pumunta ako sa kumpanya niyo para sana makipag-usap sa'yo at humingi ng tawad pero nakita kitang may kasamang ibang babae at masaya kayo. Pag-amin ni Alice. Yung bang dahilan kaya nawala ka? Tanong ni Marvin. Oo. Nasaktan kasi ako noon. Tapos nalaman ko pa na buntis ang bunso kong kapatid at ayaw na mag-aral kaya umuwi na ako sa amin. Para saan pang pagpupursige ko kung sila na ang sumuko, di ba? Sagot ni Alice. Bakit hindi mo ko nilapitan at kinausap? Puno ng emosyon na tanong ni Marvin. Dahil akala ko, pinagpalit mo na ako. That time. Tugon ni Alice. Kahit ano nangyari sa atin ng mga panahon na yon, alam mo hindi kita kayang basta nalang iwan. Sabi ni Marvin. Nahihiyang yumuko si Alice. Tama ito. Hindi siya nito kayang iwan dahil mahal na mahal siya nito. Kahit pa nga alangan siya dito, ay pinaglaban pa rin siya nito. Bakit nga ba nag-overthink siya at hindi inalam kung ano ang totoo? Sorry, nagkamali ako. Saan ni Alice? Naiintindihan kita. Siguro nga. Hindi ganun kalalim ang pagmamahal mo sa akin. Pero wag kang mag-alala dahil okay na ako ngayon. Kami na ni Aiza, ang babae nakita mo kasama ko noon. Siya kasi ang laging nasa tabi ko nung kailangan kita dahil na-diagnose si mama na katulad mo, may breast cancer. Tinulungan niya ako sa lahat ng bagay, pati na rin ang kalimutan ka. Kalmado ang tinig na pagkukwento ni Marvin. Mariin namang kinagat ni Alice ang kanyang ibabang labi upang pigilan ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Dulot ng iba't ibang emosyon na lumusob sa kanyang dibdib. Kumusta na pala si tita?
Tanong ni Alice at pilit na itinago ang sakit sa kanyang dibdib. She's perfectly fine. Cancer-free na siya last year pa. And I hope ikaw din. Tugon ni Marvin habang mataman nakatitig kay Alice. Salamat. Salamat din sa lahat ng tulong na ginagawa mo sa akin. Sagot ni Alice. Wala yun. Kahit papaano may pinagsamahan naman tayo. Siya nga pala, magiging busy na ako sa kumpanya kaya baka hindi na kita madadalaw dito. Paalam ni Marvin. Okay, hindi mo naman ako kailangang intindihin dahil hindi mo naman ako responsibilidad. Tugon ni Alice. Tumango si Marvin bago huminga ng malalim. Paano? Alis na ako. Mag-ingat ka palagi at lakasan mo ang loob mo. Alam kong gagaling ka, tiwala lang. Sabi pa ni Marvin bago tuluyang umalis. Nang maiwang mag-isa si Alice, saka pa lang niya pinakawalan ang mga luhang kanina pang gustong tumulo sa kanyang mga mata. Kung hindi pa siya umalis noon, masaya kaya sila ngayon kasama si Atasha? Naibigay sana niya sa kanyang anak ang buhay na nararapat dito. Sayang, pero huli na ang lahat para sa kanilang tatlo. Samantala, sumapit ang oras ng pag-uwi ni Marvin mula sa kanyang opisina. Kahit sinabi niya kay Alice na hindi na siya makakapunta sa ospital, sinikap pa rin niyang dumaan dito pero hindi na siya nagpakita pa sa dalaga. Gusto niyang umiwas dito dahil sa kakaibang damdamin na nararamdaman niya sa tuwing magkasama sila. Damdaming pamilyar sa kanya. Nang narating ni Marvin ang ospital, ibinigay niya sa isang nurse sa mga prutas na dala niya para kay Alice at pinagkasya na lang ang kanyang sarili sa pagsilip sa pinto nito. Pakiramdam ni Marvin ay hinaplos na mainit na kamay ang kanyang puso nang makitang kumakain ito mag-isa habang panaka-naka nagpupunas ng luha. Gustuhin man niya lapitan ito at aluin ay hindi niya ginawa. Gabi na nang umalis si Marvin at umuwi sa kanilang bahay. Hinintay muna niyang matulog si Alice bago niya ito iwan. Pababa na sana siya ng kanyang kotse nang tumunog ang kanyang cellphone, overseas call. Hello, honey? Bati ni Aiza sa kabilang linya. Hi, kumusta ka? Tanong ni Marvin na hindi kababakasan ng anumang excitement ang tinig. Okay lang ako. I'm coming in the Philippines soon. Excited na tugon ni Aiza. Pakiramdam ni Marvin ay biglang nagyelo ang kanyang katawan. Paano niya aaminin sa babae na lumamig na ang nararamdaman niyang pag-ibig dito? O kung pag-ibig nga ba yung matatawag? Okay. I'll pick you up at the airport. Sabi mo lang sa akin kung kailan. Tugon ni Marvin. No, you don't need it. I can manage. I know busy ka. Sagot ni Aiza. Sandali pa nag-usap ang dalawa bago nila pinatay ang linya. Isang umaga, habang abala si Marvin sa kanyang opisina, biglang dumating si Aiza. Hello, miss me? Masayang sabi nito pagpasok sa opisina ni Marvin. Oh, hi. Hindi ka nagsabi na ngayon pala ang dating mo. Saan ni Marvin at sinalubong ang babae? Kahapon pa ako dumating. Pumunta ako sa inyo pero wala ka, kaya si tita nakausap ko. Tugon ni Aiza sa mabilis na hinalikan si Marvin bago umalis sa pagkakayakap dito. Ganun ba? Wala namang binanggit sa akin si mama. Sagot ng binata. Sinabihan ko siya na gusto kitang isurprise. Teka, bakit mukhang hindi ka masaya to see me? Nakangusong saad ni Aiza. Of course not. I'm so very happy to see my fiancé. Masayang sabi ni Marvin at kinabig ito palapit sa kanya. Talaga? Pwede na ba nating asekusuhin ang kasal natin? Maya-maya ay tanong ni Aiza. Kasal? Hindi ba masyado naman yata tayo nagmamadali? Balik tanong ni Marvin. Parang kailan lang siyang nagmamadaling makasal sila pero nalimutan niya si Alice. Pero bakit ngayon parang ayaw na niya makasal kay Aiza? We are not getting younger at our age. We need to settle down. Sagot ni Aiza. Sandaling natameme si Marvin at hindi agad nakasagot. Paano niya pakakasalan ng babae kung may ibang laman ng kanyang puso? Nang araw ding yun, nagaya si Aiza na pumunta sila sa ospital kung saan naroon si Alice. Nagdalawang isip man ay wala nang nagawa pa si Marvin kundi samahan ito. Alice? Hindi makapaniwala na bulalas ni Aiza na makita si Alice na nakahiga sa kama. Nagpalipat-lipat ang nagdududa nitong tingin kay Marvin at Alice. Kilala mo ko?
Gulat na sagot ni Alice na agad nakaramdam ng selos nang makita ito at si Marvin na magkasama at sweet sa isa't isa. Oo, di ba ikaw yung ex-girlfriend na fiancé ko? Kumusta ka na? Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Aiza. Hindi naman malaman ni Alice kung ano ang isasagot niya. Nakita niya kasing mukhang nagdiwang pa ito sa nakitang kalagayan niya o namalikmata lang siya. Honey, isa sa mga pasyente na tinutulungan namin ni Mama si Alice. Singit naman ni Marvin. Oh, I see. Well, get well soon, Alice. Para makadalo ka sa kasal namin ni Marvin. Hindi ba, honey? Wika ni Aiza at saka humarap sa kasintahan nito. Hindi malaman ni Alice kung ano ang dapat niyang maramdaman ng mga sandaling yun. Pakiramdam niya ay bigla siya nanghihina at nawala ng ganang makipag-usap sa dalawa. Hindi nagtagal, umalis na rin ang dalawa. Bagay na pinagpapasalamat ni Alice. Hindi niya naiwasang makaramdam ng panghihinayang habang sinusundan niya ng tingin ang papalayong magkasintahan. Sweet na sweet ang mga ito at makikita sa kilos ng dalawa kung gaano kamahal na mga ito ang isa't isa. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Isa pala sa mga tinutulungan yung titang babaeng yun. Naiinis na wika ni Aiza nang nasa kotse na sila. Kailangan ko pa ba sabihin sa'yo? Naiinis na ring tanong ni Marvin. Kanina pa nila pinagtatalunan ng bagay na yon at nakukulitan na ang kanyang tenga. At iyon din ang dahilan kung bakit inaya na niya ito lumabas ng ospital bago pa ito tuluyan sumabog at pagsalita ng hindi maganda si Alice. Of course! Ako ang fiancé mo, dapat alam ko ang lahat ng ginagawa mo at kung sino mga nakakasama mo. Galit na sagot ni Aiza. Please, pagod ako at ayaw kong makipagtalo sa'yo. Napapagod na wika ni Marvin. Ihinto mo ang kotse, bababa ako. Akala mo ba hindi ko alam? Araw-araw mong pinupuntahan ng babaeng yon to make sure na inaalagaan siya ng maayos. Bakit? Dahil ba hanggang ngayon, siya pa rin ang mahal mo? Naiiyak na tanong ni Aiza. Alam mo, mas mabuti pang tapusin na natin ang kung ano mang meron tayo. Nakakasakal ka na. Tugon ni Marvin. Hindi sumagot si Aiza pero mabilis ito lumabas ng sasakyan. Agad namang pinaharurot ni Marvin ang kotse niya palayo sa lugar. Ang hindi niya alam, bumalik si Aiza sa ospital. Are you happy? Sinira mo relationship namin. Nanggagalaitin itong sabi kay Alice matapos itong walang kabog-abog na pumasok sa silid ng dalaga. Anong sinasabi mo? Wala akong ginagawa. Sagot ni Alice. Talaga? Bakit kasi bumalik ka pa? Bakit lumapit ka pa sa foundation na to? Bakit gusto mo pang mabuhay? Galit na sabi ni Aiza. Sa sinabi na yun ni Aiza, hindi nakuha sumagot ni Alice. Mabilis na tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Kung siya lang mag-isa sa buhay, hindi na niya nais pang magpatuloy pero may anak siya. May isang batang paslit ang kailangan pa siya. Pasensya na po, ma'am. Kung nagugulo ko kayo, wala naman po ako masamang ginagawa. Umiiyak na wika ni Alice. Ito ang tatandaan mo. Huwag na huwag mo akong subukang kalabanin dahil hindi mo magugustuhan ang pwede kong gawin sa'yo. Nang iniwan mo noon si Marvin, ako ang sumagip sa kanya at dumami sa kanya. Kaya don't try to fool him again. Pagbabanta ni Aiza bago galit na tumalikod. Paglabas nito ay siya namang pasok ni Marie kaya nagkasalubong pa ang dalawa. Maras pang binangga ni Aiza ang balikat ni Marie. Mars, sino yun? Nagtataka na tanong ni Marie. Si Aiza, fiancé ni Marvin. Tugon ni Alice. Marvin? You mean Marvin Madrigal? Ang ex mo? Namimilog ang mga matang tanong nito. Oo. Sagot ni Alice at pinunasan ng kanyang mukha. Talaga? Ano, sinabi mo na ba sa kanyang tungkol kay Tasha? Ano reaksyon niya? Masaya ba siya? Sunod-sunod na tanong ni Marie. Hindi pa. At wala akong balak ipaalam sa kanya. Nagbago ng isip ko. Magkakaroon na siya ng sarili niyang pamilya at deserve niya yon. Pero hindi deserve ng anak ko makikihati sa kanyang atensyon. Mabigat ang dibdib na tugon ni Alice. Ano? Paano si Tasha? Deserve din naman ng bata ang magkaroon ng ama at buong pamilya. Komento ni Marina agad nakaramdam ng simpatiya sa kanyang inaanak.
Muli naman lumaglag ang luha sa mga mata ni Alice at piniling huwag na itong sagutin. Lumipas ang 1 buwan na nakaratay si Alice sa ospital. Hindi na siya muling dinalaw ni Marvin at si Aiza naman ay hindi na rin siya pinuntahan. Nagpatuloy sa pagpapagamot si Alice. Kahit pa nga nawawala na siya ng pag-asa na gagaling pa siya. Dahil kahit anong gawin ng mga doktor na gumaling siya, nararamdaman ni Alice ang pagod at panghihina ng kanyang katawan. Kaya naman, tuluyan na siya nawala ng pag-asang gagaling pa siya at uuwi na buhay sa kanyang anak. Isang araw, masinsinang kinausap ni Alice si Doc Hernandez. Miss Espiritu, kailangan mong inumin ang mga gamot na ibinibigay namin sa iyo para ipagpatuloy natin ang gamutan mo. Isang umaga ay wika ng doktor matapos i-check ang kalagayan ng dalaga. Hindi sumagot si Alice pero kinuha niyang isang kamay ng doktor. Dok, pagod na ako. Pagod na po ako. Ayoko na. Umiiyak na sabi ni Alice. Miss Espiritu, huwag kang magsalita ng ganyan. Kailangan mong gumaling para sa pamilya mo. Sagot ng doktor. Hindi ko na po kaya. Pakiramdam ko anumang oras mawawala na ako. Pero bago mangyari yun, gusto kong maging handa ang mga iiwan kong mahal sa buhay. Umiiyak pa ring wika ni Alice. Isang nahahabag na tingin ang binigay dito ng lalaking doktor. Pwede ko po ba kausapin si Marvin? May importante po akong sasabihin sa kanya. Dagdag pa na luha ang dalaga. Susubukan kong tawagan siya. Lately kasi ayaw niyang tumanggap ng tawag. Wika ng doktor. Pagkatapos mag-usap ng dalawa, lumabas na ng silid ni Alice si Doc Hernandez. Naiwan naman luhaan si Alice. Samantala, kasalukuyang nasa kanyang opisina si Marvin nang may natanggap itong tawag mula sa pinagkakatiwalaang doktor. Mahigit 1 buwan niyang sinubsob ang kanyang sarili sa pagtatrabaho at pilit tinitimbang ang kanyang sarili kung ano ba talaga ang gusto niyang mangyari sa kanyang buhay. Matapos ang breakup nila ni Aiza ay bumalik na ito sa ibang bansa habang siya naman ay naiwan sa Pilipinas na hindi alam kung ano ba talaga ang gusto niyang gawin sa kanyang buhay. Hello, may kailangan ka ba? Bunga ni Marvin sa kabilang linya. Bro, si Alice. Tugon ang nasa kabilang linya. Hindi na nagtanong pa si Marvin ng kung ano. Mabilis niyang binaba ang kanyang cellphone at malaki ang mga hakbang na sumakay sa kanyang kotse at saka nag-drive patungo sa ospital. Ang kabang nararamdaman niya kanina nang marinig ang pangalan ng dating kasintahan. Hanggang ngayon ay nasa kanyang dibdib pa rin. Alam ni Marvin na mayroong nangyayaring mali. Nang narating niyang ospital, halos takbuhin niyang patungo sa silid ni Alice. At doon ay naabutan niya ito ng hihina habang nasa tabi nito ang isang babaeng umiiyak. Agad tumayo ang babae na makita siya at lumabas ang silid. Alice. Tawag dito ni Marvin na halos hindi kayang tignan ng diretsyo ang dating kasintahan. Marvin, salamat dumating ka. Bakas ang pangihinang sagot ni Alice pero pinilit pa rin itong ngumiti. May gusto ka raw sabihin sa akin? Tanong ni Marvin. Oo, pero pwede bang yakapin mo ko? Sandali lang. Nanghihina ang tinig na tanong ni Alice kasabay ng paglaglag ng butil sa mga mata nito. Is that what you want? Tanong ni Marvin at naglakad palapit sa higaan ng dalaga. Niyakap niya ito ng may ilang minuto bago binitawan. Kapag kuwan, ay yung buhok naman itong hinaplos niya ng marahan na para bang sa pamamagitan noon ay mababawasan ng sakit at kalungkutan na nararamdaman ng dalaga. Salamat dahil nandyan ka ngayong kailangan kita. Wika ni Alice bago tumingala sa binata para salubungin ang mga mata nito. Pero agad din siya nagbaba ng tingin nang makitang emosyon na bumabalot dito. Hindi sumagot si Marvin at patuloy lang sa paghaplos sa buhok ng dalaga. Sorry, dahil wala ako sa tabi mo nung kailangan mo na masasandalan at karamay. Sorry, dahil alam kong isa ako sa nagpahirap sa kalooban mo noon. Ang dami kong kasalanang nagawa sa'yo. Sana mapatawad mo pa ako.
Dagdag na wika ni Alice. Bagaman may manipis na ngiti sa labi nito, bababakas pa rin doon ang labis sa paghihirap na nararamdaman nito. Maya-maya pa ay muling umagos ang luha sa hapis itong pisngi. Si Marvin naman ang nagbago ng pwesto at muling niyakap ang dalaga. Shh, don't say anything. Let's enjoy this moment together. Ang tagal kong hinintay na mayakap ka ulit. Tugon ni Marvin at matipid na ngumiti. I remember the day we will stay together. We are happy and in love. Sometimes, I can't stop asking myself, kung tinanggap mo bang wedding proposal ko at nagpakasal tayo, masaya kaya tayo ngayon? Ilan na kaya mga anak natin? 1, 2, o 3? Naging mabuting asawa at ama kaya ako sa'yo at sa anak natin. Puno ng emosyon tanong ni Marvin habang tumutulong kanyang luha. Kinuha niyang isang kamay ni Alice at dinala ito sa kanyang bibig at saka masuyong hinalikan. Samantala, hindi naman napigilan ni Alice ang sariling humagulgol ng iyak. Kung sana'y naging matapang siya at ipinaalam niya dito ang tungkol sa kanilang anak, hindi sana sila nangulila ng ganito sa isa't isa. Sorry. Tanging salita na isatinig ni Alice. You don't need to say sorry dahil may kasalanan din ako sa'yo. Sana naging open ako tungkol sa sakit ni Mama at hindi ko nilihim sa'yo mga problemang pinagdaanan ko noon. Umiiyak pa ring sagot ni Marvin. At kasi hindi ka na nagpakita sa akin pagkatapos ng hiwalayan natin. Dapat pinuntahan mo ako sa bahay. Sabi naman ni Alice na para bang mababago pa nila ang lahat at maibabalik pa sa dati ang mga nangyari. Natakot ako na. Baka ipamukha mo sa akin ang mga sinabi ko sa isang burol. Inisip ko rin na baka tanggap mo nang wala na tayo. Dahil nakikita ko naman na mas mahalaga sa iyo mga kapatid mo kaysa sa akin. Sagot ni Marvin na mababanaag pa rin sa mukha ang sama ng loob. Nakayanan ko naman ang lahat ng mag-isa. At tanging si Aiza naging katuwang ko. Pero hindi ibig sabihin nun, ipinagpalit kita sa kanya dahil walang sino man ang babaeng papalit sa'yo noon dito sa puso ko. Umiiyak pa rin na sagot ni Marvin habang bahagyang pinipisil ang kamay ni Alice. Sana, isa man lang sa atin ang naging matapang at ipinaglaban ang nararamdaman. Maya-maya ay wika ni Alice. Hindi sumagot si Marvin. Sa halip, lalo pa nitong hinigpitan ng yakap sa dalaga at ganun din si Alice dito. Nang araw na yon, hindi iniwan ni Marvin si Alice. Gabi na nang umuwi siya at hinintay pa muna niya makatulog ang dalaga bago siya umalis at nang araw ding yon, hindi nagawan sabihin ni Alice ang totoong pakay niya kay Marvin dahil ayaw niyang sirain ang masayang moment nila ng binata na ngayon lang ulit nangyari sa kanila. Mula noon, araw-araw nang pinuntahan ni Marvin ang dalaga. Kulang na lang ay sa ospital na rin siya tumira. Hindi man nila pinag-uusapan ang tungkol sa kanilang dalawa. Masaya si Alice na muli niya nakasama ang binata. Mali man ang umasa pero umaasa siyang babalikan lahat sa dati. Hanggang isang araw, tuluyan ang bumagsak ang katawan ni Alice kaya no choice siya kundi ipagtapat kay Marvin ang tungkol sa kanilang anak. I'm sorry. Bungad ni Alice kay Marvin habang walang patid sa pagluha ang kanyang mga mata. Sorry saan? May nangyari ba? Nalilitong tanong ni Marvin at agad na dinaluhan ng dalaga. May kailangan kang malaman. Makinig ka. May sasabihin ako sa'yo. Nahihirapang wika ni Alice. Huwag ka na muna magsalita. Baka makasama sa'yo. Pigil ni Marvin sa dalaga. Mahina na ako. Hindi ko alam kung bukas buhay pa ako. May gusto kong sabihin sa'yo. Gusto ko rin humingi ng tawad. Sagot ni Alice. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Alam kong gagaling ka. Saad ni Marvin. Hindi. Hindi mo ako naiintindihan. Gusto kong mangako ka sa akin na ano man ang malaman mo. Handa kang patawarin ako. At iingatan. Mamahalin. Aalagaan mo siya. Umiiyak na wika ni Alice. Sino? Naguguluhang tanong ni Marvin.
Mangako ka, please. Ipangako mo hindi ka magagalit sa akin. Pakiusap ni Alice. Sige, pangako. Hindi ako magagalit sa'yo. Alam mo naman kahit kailan hindi ko magawang magalit o magtanim ng sama ng loob sa'yo, di ba? Tugon ni Marvin. Saglit na namagitan ng katahimikan sa pagitan ng dalawa. At walang ibang maririnig sa loob ng silid, kundi ang mga hikbi at pananagis ni Alice. Lumipas ang ilang minutong hinayaan itong umiyak ni Marvin. Hanggang ito na ang kusang tumigil. Marahan tinuyo ni Alice ang basa niyang pisngi, saka direktang tumingin sa mata ni Marvin. Sinapu din nito ang mukha ng binata gamit ang dalawa nitong kamay. Marvin, may anak tayo. Sabi ni Alice at muling umiyak. Mahina man ang boses ni Alice nang sabihin yun, para pa rin yung kulog sa pandinig ni Marvin. Hindi makapaniwalang tinitigan niya ang dalaga at pilit inaarok ang katotohanan sa sinabi nito. Ano sinasabi mo? May anak tayo? Nauutal na tanong ni Marvin. Oo, patawad kung nilihim ko sa'yo. Sagot ni Alice na muling tumulo ang luha. Bakit? Isang salita pero ang daming katanungan na gusto niyang kasagutan. Noong nalaman ko nag-asawa ang kapatid ko, nagalit ako sa kanila. Pinuntahan kita noon para sana kausapin ka at sabihin sa'yo na handa na akong bumuo ng sarili nating pamilya. Pero nakita kita kasama mo si Aiza. Akala ko may relasyon kayo dahil ang sweet niyong tignan. Nasaktan ako noon, pakiramdam ko. Pinagkaisahan ako ng lahat. At ng araw na yon, nag-resign ako sa trabaho ko at umuwi sa amin. Hindi ko na ipinaalam sa iyo ang pagbubuntis ko dahil galit ako sa iyo. Umiiyak na paliwanag ni Alice. I'm sorry kung nararamdaman mo lahat ng yan. Nasaan ang anak natin? Kumusta siya? Babae ba siya o lalaki? Tanong ni Marvin. Ayaw niya sumbatan ng dalaga at sisihin ito dahil alam niyang wala na siyang magagawa. At kahit gawin pa niya yon, hindi na magbabago ang mga nangyari. Masasaktan lang niya ito. Nasa probinsya. Huwag ka mag-alala. Bukas isasama siya dito ni Marie. Tugon ni Alice. Talaga? Makikita ko ng anak natin. Ako dapat na mag-sorry sa'yo. Ako na nagkulang. Sana hindi ako lumayo kahit tinanggihan mo ko. Dapat hindi kita pinapili. Umiiyak na sabi ni Marvin at niyakap na mahigpit si Alice. Umiling-iling naman si Alice. Wala kang pagkukulang. Ako ang may kasalanan ng lahat. Patuloy sa pag-iyak na sabi ni Alice at mas lalo pa siyang umiyak nang buong pagmamahal siyang yakapin ni Marvin. Mahal na mahal kita, Alice. Pareho tayo nagkamali. Pero pwede bang ako naman ang humiling sa'yo? Pwede bang magpalakas at magpagaling ka? Gusto kong bumawi tayo sa anak natin. Gusto kong ibigay sa kanyang isang buong pamilya na deserve ng bawat bata. May papangako mo ba yun? Tanong ni Marvin. Oo naman. Pipilitin ko. Umiiyak sa tuwa na sabi ni Alice. Kinabukasan, dumating si Marie kasama si Atasha. Hindi maitatanggi na anak nga ito ni Marvin dahil magkamukha na magkamukha ang mga ito. Agad namang naramdaman ni Marvin ang tinatawag na lukso ng dugo. Biglang pagbundol ng malakas na kabog sa kanyang puso. Nang sandaling magtama ang mga mata nila ng bata. May kung anong puwersa din ang sumanib sa kanya at agad siyang lumapit kay Atasha para yakapin ito pero hindi niya nagawa dahil na makita nito ang ina nito. Tumatakbo itong lumapit sa kama at agad natuon ang pansin nito sa ina nitong nakaratay sa higaan. Mama, magaling ka na po ba? Inosente nitong tanong sa ina. Hindi pa masyado anak, pero promise, gagaling si Mama dahil nandito ka na. Tugon ni Alice. Sabi mo, Mama, kapag magaling ka na, hahanapin na natin si Papa. Paalala pa ni Atasha sa ina, nakangiting hinaplos ni Alice sa mukha ng anak. Alam mo bang, nandito ngayon si Papa? Nakangiting tugon ni Alice.
Agad naman namilog ang mga mata ni Atasha at nilibot ang paningin sa loob ng silid hanggang dumapo iyon sa nakatayong lalaki. Masayang tinutup ni Atasha ang kanyang bibig nang makita ang lalaking walang patid sa pagluha. Ikaw po ang papa ko? Masayang tanong nito nang lumapit dito si Marvin. Opo, anak. Ako nga. Umiiyak na tugon ni Marvin at saka lumuhod sa harapan ng anak para pumantay dito. Wow! May papa na ako! Magkamukha po tayo. Same tayo ng eyes, nose, and mouth. Masayang-masayang sabi ni Atasha habang isa-isang itinuturo ang mga pagkakapareho nilang mag-ama. I love you, anak. Miss na miss kita. Pwede bang payakap? Tanong ni Marvin. Yes po! Tugon ni Atasha at kusa nang yumakap sa ama. Ang tagal po kitang hinintay umuwi. Bakit ngayon ka lang po? Nakangusong tanong ni Atasha. Kasi po, kailangan ni Papa mag-work para sa future ng princess ko. Sagot ni Marvin. Ako rin po ang princess mo? Kasi ako lang ang princess ni Mama. Masayang tugon nito. Oo naman, ikaw lang princess namin ni Mama. Umiiyak na sagot ni Marvin. Bakit po kayo nag-cry? Tanong ni Atasha. Namiss kasi kita ng sobra. Palusot ni Marvin. Dapat po ba mag-cry din ako? Kasi namiss din kita ng sobre. Inosenteng tanong ni Atasha. Ano ba nararamdaman mo ngayon kasama mo ko? Tanong ni Marvin. Happy po. Ayoko pala mag-cry kasi sabi ni Mama, dapat happy lang. Huwag ka na po umiyak. Smile ka palagi para happy ka. Sagot ni Atasha at sinimulang pahira ng basang pisngi ni Marvin gamit ang maliit itong mga kamay. Lalo naman napaiyak si Marvin dahil sa ginawa ng anak. Mahigpit niya niyakap ang paslit at saka luhaan ng mga matang tumingin kay Alice na nanonood lang sa kanila habang umiiyak at nagmuestra ng thank you, umiiyak sa tuwa. Nang umiti si Alice at nag-thumbs up sa binata. Masayang nagkwentuhan at naglaro ang mag-ama na para bang hindi ito ang una nilang pagkikita. Nang sumapit ang lunchtime, nagpa-deliver ng pagkain si Marvin sa silid ni Alice at sama-sama silang kumain. Wow! Pagkain po natin lahat yan? Masayang tanong ni Atasha at tumingala pa sa kanyang ama. Kanina pa ito nakakandong kay Marvin at ayaw magpalabag na para bang natatakot na iwan ulit sila ng lalaki. Opo, kaya dapat kumain ka na marami. Sagot ni Marvin bago ibinaba ang anak at sinimula ng asikasuhin ang mga pagkain. Okay po! Nakangiting tugon ni Atasha. Good girl. Halika na, kain ka na. Natutuwa naman sabi ni Marvin. Masayang lumapit dito si Atasha. Tinulungan nito ni Marvin umupo sa harapan ng mesa. Ilan sandali pa ay magana ng kumain ng paslit. Habang si Marvin naman ay lumapit sa kinaroroonan ni Alice, dalang bed table at nilagay ito sa kama. Kain ka na. Alok nito sa dalaga pagkatapos itong ihain ng pagkain ni Alice. Salamat. Maikling tugon ni Alice. Ang totoo ay nahihiya siya sa lalaki dahil ito nag-aasikaso sa kanila mag-ina. Kanina pa kasing umalis si Maria, kaya tinawag ni Marvin ang isang nurse para may katuwang ito sa pag-aalaga sa kanilang mag-ina mamaya. You're welcome. Always welcome, mahal. Tugon ni Marvin at kumindat sa dalaga. Nahihiyan nagbaba ng tingin si Alice. Wala siyang idea kung anong itsura niya ng mga sandaling yun. Kaninang umaga pang huling beses na nagsuklay siya ng buhok at hindi na naulit dahil naging abala na siya sa pagpapaliwanag at pakikipagkwentuhan sa mag-ama niya. Don't be shy. Ikaw pa rin ang pinakamagandang babae na nakilala ko. Bulong ni Marvin sa tenga ng dalaga nang makita ang pag-aalinlangan sa mukha nito. Biglang nagtaasan ng balahibo ni Alice sa batok nang maramdaman na mainit itong hininga sa kanyang leeg na nagdulot sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Lalo pa nahiya si Alice nang malutong na tumawa si Marvin at nanunukso na tinignan ng namumula niyang pisngi. Bakit ka po tumatawa?
Inosenteng tanong ni Atasha. Kasi po, happy ako dahil kasama ko na kayo ngayon. Pagsisinungaling ni Marvin sa anak. Ako rin po, sobrang happy ko dahil kasama ko na po kayo ngayon. Tapos ang sarap pa po nitong chicken. Sagot ni Atasha at muling kumagat sa hawak na manok. Lihim naman nasiyan si Adi sa kanyang nakikitang kasiglahan ng kanyang anak. Nang sumapit ang gabi, iniwan ni Marvin si Adi sa ospital kasama ang nurse na kinuha niya para magbantay at mag-alaga dito. Nagpa siya din ng binatang iwan muna ang trabaho at mag-focus sa pag-aalaga sa kanya mag-ina. Bukas sa bukas din ay ililipat niya si Adi sa isang malaking ospital kung saan mas magagamot ito na maayos. Marvin, saan ka nang galing? Galing ako sa opisina mo at sinabi sa akin ng sekretary mo na hindi ka pumasok. At kung pumasok ka man ay madalas ka ring umalis. Saan ka ba nagpupunta? Nag-aalala na bunga ni Elizabeth sa anak na hindi napansin ang paslit na nasa likuran ni Marvin. May malagam po akong inaasikaso. Sagot ni Marvin sa ina bago iginiya papasok si Atasha. Hello po, ikaw po ba lola ko? Wika ni Atasha na makaharap nito ang ginang at kumaway pa. Gulat na natutop ni Elizabeth ang kanyang dibdib habang nakatingin sa batang babae na kamukhang kamukha ng kanyang anak. Anong ibig sabihin nito? Sinong batang yan? Tanong nito. Ako po si Atasha. Alice po ang name ng mama ko, tapos siya naman po yung papa ko. Magiliw na sagot ni Atasha at tinuro pa si Marvin. Ma, sa loob na ho tayo mag-usap. Tugon ni Marvin at inakbayan ng kanyang ina papasok sa kanilang malawak na sala. Nang nakaupo na sila sa sofa, tinawag ni Marvin ang isang kasambahay at pinasamahan si Atasha sa magiging silid nito. Alice? You mean, si Alice ang ina ng batang yon? Hindi makapaniwala na tanong ni Elizabeth. Yes, ma. Hindi ko rin alam na nagkaroon pala kami ng anak. Kahapon ko lang din po nalaman. Tugon ni Marvin at pinaliwanag sa ina ang lahat ng nangyari. Buo naman yan nakuha ang suporta ng ginang at nangako itong tutulong din sa pagpapagamot kay Alice. Matuling lumipas sa mga araw at ngayon ay 5 buwan na si Alice sa malaking ospital na pinaglipatan sa kanya ng pamilya ni Marvin. Kung dati ay nawawala na siya ng pag-asang mabuhay, ngayon masasabi niyang napakaswerte niya dahil na dugtungan ng kanyang buhay. Excited? Nakangiting tanong ni Marvin. Hindi lang excited, kundi sobrang excited dahil sa wakas makakalabas na ako dito sa ospital at mararanasan ko na ulit ang buhay sa labas. Masayang tugon ni Alice. Malawak ang ngiti sa mga labing lumapit si Marvin kay Alice at hinawakan na magkabila nitong balikat. Ako rin. Napakasaya ko dahil makakasama ka na namin ng anak natin. May pag-asa na tayong mabuo bilang isang pamilya. At mula ngayon, pinapangako ko sa iyo. Aalagaan at mamahalin ko kayo ng higit pa sa buhay ko. Maluha-luha na sagot ni Marvin. Salamat. Salamat sa lahat ng tulong at pagmamahal mo sa aming mag-ina. Pangako ko rin sa'yo. Mula ngayon, ikaw at si Atasha magiging mundo ko. Sagot ni Alice. Mahal na mahal kita at araw-araw ko yung papatunayan sa'yo. Wika pa ni Marvin. Wala ka na pong kailangang patunayan dahil noon mo pa pinatunayan sa akin kung gaano mo ako kamahal. Tugon ni Alice. Hindi sumagot si Marvin. Sa halip, hinapit nito ang bewang ng dalaga at niyakap na mahigpit. At sa tindi ng higpit na yon, halos hindi na makahinga na maayos ang dalaga. Thank you so much. Ikaw ang dahilan kung bakit andito ako at nakatayo sa harapan mo. Sad pa ni Alice. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Kaya gagawin ko lahat para sa inyong dalawa. Tugon ni Marvin. Mahal na mahal din po kita. Mula noon hanggang ngayon, ikaw lang walang iba. Nakangiting sabi naman ni Alice. Dapat lang. Dalanda akong hamakin ng lahat maging akin ka lang. Tugon naman ni Marvin at sabay silang tumawa. Nang makita ni Alice na lalapit sa kanyang mukha ang mukha ni Marvin, hindi siya umiwas sa halip, pumikit siya
at hinintay na lumapat ang mga labi ni Marvin sa kanyang labi. Pero bago pa man lumapat ang mga labi ni Marvin, malakas na bumukas ang pinto. Gulat na napamulagat si Alice, kasabay ng pagkapahiya na nararamdaman nang makita na pumasok ang kanyang anak at nasa likuran nito ang ina ni Marvin. Papa, sali ako dyan! Malakas sa sigaw ni Atasha at agad lumapit sa mga magulang na magkayaka pa rin. Hindi naman napigilan ng tatlo na matawa sa reaksyon ni Atasha. Ibinuka ni Marvin at Alice ang tag-isa nilang braso at tinanggap ang kanilang anak. Mama, happy po ako dahil po sinagot niya po yung mga prayers ko. Saan ni Atasha? Kami din anak. Sobrang happy namin dahil sa wakas magkakasama na tayo. Tugon ni Alice. O siya, tama na ang drama. Halina kayo at nagpa-reserve na ako sa restaurant, doon tayo kakain. Singit naman ni Elizabeth. Ready? Baso yung tanong ni Marvin kay Alice. Nakangiti naman tumango ang dalaga bilang tugon. Maya-maya pa ay nasa isang sikat na restaurant na sila. Masaya silang kumain habang walang sawang nagkukwentuhan. At syempre, si Atasha ang bida. Na nagpaalam itong kailangan ito mag-CR si Marvin ang sumama dito. Kaya kinuha ni Alice ang pagkakataong yun para magpasalamat sa ginang. Tita, maraming salamat po sa lahat ng tulong na ibinigay niyo po sa akin. Wika ni Alice. Walang anuman yon. Ginawa lang namin ang nararapat. At saka wag mo na akong tawagin tita. Dahil mula ngayon, gusto kong tawagin mo kong mama. Nakangiting sagot ni Elizabeth. Sige po, mama. Nahihiyang sagot ni Alice. Nang araw na yon, inuwi ni Marvin ang kanyang mag-ina sa bahay ng kanyang ina. Masaya naman silang tinanggap ng ginang. Dumaan ng isang buwan simula nang lumabas si Alice sa ospital. Siya ang personal na nag-aasikaso sa kanyang mag-ama sa tulong na rin ng mga kasambahay sa bahay. Gusto sana niyang bumalik sa pagtatrabaho kapag tuluyan na siya lumakas, pero ayaw ni Marvin dahil mas gusto nitong tutukan niyang pag-aalaga kay Atasha. Isang umaga, maagang gumising si Alice. Naganda siya ng almusal ng kanyang mag-ama pero hindi pa man niya tapos lutuin ang agahang hinanda niya. Pumasok na sa kusina si Marvin at bihis na ito. Good morning. Baritono ang tinig na bati nito kay Alice. Good morning din. Ang aga mo naman yata ngayon, hindi pa ako tapos magluto. Sagot ng babae. Oo, take your time, hindi na ako kakain. May meeting kasi ako ngayon sa isang investor, kaya kailangan ko umalis na maaga. Tugon ni Marvin. Nakaramdam man ng disappointment, pinilit ni Alice wag yung ipahalata sa binata. Ganun ba? Kape, baka gusto mong ipagtimpla muna kita ng kape para mainita naman ang sikmura mo. Alok pa ni Alice. Nako, hindi na sweetheart. Matatagalan pa ako. Pumunta lang ako dito to say goodbye sa nag-iisang babaeng mahal ko. Malambing na tugon ni Marvin. Lumapit ito sa kinaroroonan ni Alice at mabilis na hinalikan sa labi ang babae. Bye. Mag-ingat kay ni Tasha palagi Alis na ako. Paalam ni Marvin. Nakaalis na si Marvin pero tulala pa rin si Alice. Pansin niyang may nagbago sa kasintahan. Kung dati bago ito umalis, ay ginagawaran muna siya ng mainit na yakap at halik. Ngayon ay malamig iyon at nagmamadali pa. Iniisip na lang niya na baka may importante nga itong lakad. Sumapit ang 5:00 ng hapon, nagpaalam si Elizabeth kay Alice na isasama niya ang kanyang apo sa pagdalaw sa isang matalik na kaibigan. Ayaw man sana ni Alice na nalalayo sa kanyang anak, wala na siya nagawa dahil nakabihis na mga ito. Babay mama, babalik po agad kami ni Lola. Paalam ni Atasha. Bay anak, huwag kang pasaway sa lola mo ha. Sagot naman ng dalaga. Okay po. Tugon nito at kumaway pa sa ina bago sumakay sa kotse. Ilang sandali pa ay tuluyan ang naiwang mag-isa at malungkot si Alice. Binuhay ang TV sa sala para sana libangin ang kanyang sarili. Pero hindi pa masyado nagiinit ang kanyang panonood nang tumunog ang telepono sa tabi niya. At dahil walang kasambahay sa area na yon, siya na sumagot sa tawag. Hello? Anya sa kabilang linya. Sweetie, kumusta ka? Tanong na boses ni Marvin. Okay lang naman. Ay siya nga pala, umalis si Atasha kasama ng lola niya. Mag-isa ako ngayon dito. Pagbibigay alam niya.
Ganun ba? Don't worry. Get ready and I will pick you up later. Saad ni Marvin sa kabilang linya. Okay, tugon ni Alice. Kahit na papano nabawasan ng mga agam-agam na nararamdaman niya kanina. Nang maputol ang tawag, nagmamadaling nagtungo si Alice sa silid nila ni Marvin. Naligo siya at nagbihis. Isinuot niya ang isa sa pinakapaborito niyang dress na si Marvin mismo ang pumili para sa kanya. Naglagay din siya ng konting make-up at saka pinusod ang kanyang buhok. Saktong tapos na niyang ayusin ang kanyang sarili nang marinig niya ang pagdating ng sasakyan ni Marvin. Sweetheart, are you ready? Pagkatapos ng 3 katok sa pinto ng kanilang silid ay tanong ni Marvin. Sandali lang! Tugon ni Alice at huminga muna ng malalim bago binuksan ang pinto. Wow, you look stunning tonight. Palatak ni Marvin na makitang kabuuan ng dalaga. Thank you, bolero ka talaga. Sagot ni Alice. Hindi kita binobola, sadyang napakaganda mo. Sagot nito at yumakap sa dalaga. Okay, sige. Naniniwala na ako. Hindi pa ba tayo aalis? Tanong ni Alice nang hindi pa kumilos si Marvin. Parang ayoko nang umalis ah. Mas maganda yata dito na lang tayo, tama-tama wala sila ngayon. Sagot ni Marvin. Isang pinong kurot sa tagiliran ang binigay ni Alice dito. Kahit kailan pilyo ka talaga. Saad niya. Oo na, ito na, aalis na. Kiss mo muna ako. Parang batang sabi ni Marvin. Matapos pagbigyan ng kagustuhan ng binata, umalis na sila. Saan nga pala tayo pupunta? Nasa kalagitnaan sila ng biyahe ay naisipang magtanong ni Alice. May gusto akong ipakita sa'yo. Tugon naman ni Marvin. Hindi na sumagot si Alice at matamang pinagmasdan ang kanilang nadadaanan. Makalipas ang mahigit 1 oras, narating nilang isang magandang bahay na nasa loob ng isang kilalang subdivision. Wow! Kaninong bahay ito? Tanong ni Alice. Agad nakuha ng naturang bahay na yon ang kanyang pansin dahil pamilyar sa kanyang disenyo nito. Halika, pasok tayo sa loob. Saad ni Marvin na hindi sinagot ang tanong ng dalaga. Sumunod naman dito si Alice nang igiya siya nito papasok pero ang kanyang atensyon ay nanatiling nakatuon sa bahay. Ang ganda. Hindi ba disenyo mo to? Tanong ni Alice kay Marvin. Yup, naalala mo pa pala. Tugon ng binata. Ibig sabihin, pinagawa mo nga ang disenyo mo. Hindi makapaniwalang tanong ni Alice. Okay, sasabihin ko na sa'yo. Tulad ng pangako ko sa'yo noon, na kapag tayo magkatuluyan, magpapagawa ako ng bahay na ganito ang disenyo. Sagot ni Marvin. Ibig sabihin, sa'yo ang bahay na to? Puno ng pagkamangha ang tinig na sabi ni Alice. Hindi sa akin, dahil sa atin ang bahay na to. Masayang sagot ni Marvin. Wow, thank you. Masayang sabi ni Alice. Alika, may papakita pa ako sa'yo. Aya pa ni Marvin at iginiya ang dalaga sa pool area. Natutop ni Alice ang sariling bibig na makita kung gaano kaganda ang lugar. At ang mas kumuha sa kanyang pansin ay ang mga nagkalat na bulaklak at candlelight sa paligid ng swimming pool. Ang ganda naman! Bulalas si Alice at walang sawang pinagmasdan ang kagandahan ng lugar. Hindi agad nakahuma si Alice nang walang ano-ano'y lumuhod sa kanyang harapan si Marvin. Anong ibig sabihin nito? Naluluha na tanong niya. Sweetie, I know it's late, but for a second time, I want to ask you this. Will you be my wife? Kabadong tanong ni Marvin. Mabilis na nalaglag ang mga luha ni Alice at walang pag-alinlangang humarap kay Marvin. Yes. Yes, of course. Umiiyak na tugon ni Alice. Walang sinayang na sandali si Marvin. Agad itong kinuha sa box ang singsing at sinuot sa daliri ng dalaga. I love you. Bulong ni Marvin sa tenga ni Alice. I love you too. Umiiyak ding tugon ni Alice. Kiss! Malakas at may pagkakaisa na sigaw ng mga boses sa kanilang likuran. Gulat na lumingon si Alice at nakita niya ang kanyang kaibigan at pamilya. Nandoon din si Atasha at si Elizabeth at ilang pantao na hindi niya kilala. Masayang naglapat ang labi ng dalawa at sa harap ng mga taong naroon ay buong puso nilang pinagsaluhan ng halik na puno ng pag-ibig.
Hindi tayo dapat matakot. Sabihin ang ating totoong nararamdaman dahil ito ang susi para sa isang matagumpay na relasyon. Communication is the key. Ika nga. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli.